Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 4 na po ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Kaim, na puno ng galit at paghihiganti, ay tinangkang atakihin si Noel. Na sinisisi niya sa pagkakabuwag ng kanilang grupo matapos silang matalo ng Blue Beyon. Ngunit hinarang siya ni Leon, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata at dati niyang kakampi, upang protektahan si Noel. Ang tensyonadong tagpong ito ay nagbalik ng alaala ni Kaim sa kanilang kabataan, kung saan naipakita ang kanyang walang sawang optimismo at pangarap na maging isang seeker upang makita ang mas malawak na mundo at makamit ang kadakilaan. Bagamat nag-aalinlangan si Leon at naniniwalang mahina siya, patuloy siyang pinatatag ni Kaim sa pamamagitan ng kanyang tiwala at kasiguraduhan, nangakong kaya nilang lagpasan ang anumang pagsubok ng magkasama. Ang masiglang pananaw ni Kaim at ang matibay niyang suporta ang naging pundasyon ng kanilang matibay na pagkakaibigan na parang magkapatid. Sa kasalukuyan, hinarap ni Leon si Kaim, kahit wala siyang armas, at nagtagumpay sa pamamagitan ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Kaim. Habang nakahiga sa lupa, galit na inakusahan ni Kaim si Leon ng pagtatraidor at pagtalikod sa kanilang mga pangarap. Bagamat inamin ni Leon na pinili niyang tahakin ang sariling landas, tumanggi siyang magpaliwanag. Lumakad siya palayo, ngunit sa kabila ng galit, binati siya ni Kaim ng good luck, na nagpapakita ng bahagyang pagninilay sa kanilang dating pagkakaibigan. Nang marinig ito, napaluha si Leon, ngunit pinatatag ang loob, sinunod ang payo ni Noel na huwag nang lumingon. Buong damdamin ngunit may bagong determinasyon, nagpatuloy si Leon. Iniwan si Kaim habang bumabalik sa isipan ni Kaim ang masasayang alaala ng kanilang kabataan. Nagpatuloy ang eksena sa pagdating ng grupo ni Noel sa kanilang bagong nabiling clan base, isang malaking gusali na mura nilang nakuha. Habang humahanga si Koga sa laki nito, pinagdudahan naman ni Alma ang sobrang baba ng presyo, kaya't kinulit si Noel para sa detalye. Matapos ang mga nakakatawang hindi pagkakaintindihan at tumaas na tensyon, isiniwalat ni Noel na ang presyo nito ay 20 milyon lamang, isang bargain, dahil dating execution ground ito na kilalang malas. Dahil paulit-ulit na namatay ng misteryoso ang mga dating may-ari. Lubos na nagulat ang grupo, dahilan upang maglabas sila ng mga reklamo at tanong tungkol sa sanity ni Noel. Bagamat natatakot si Alma sa mga multo, pinawi ni Noel ang kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng pagtitiyak na kaya niyang gamitan ng exorcism skill ang anumang masamang espiritu na maaaring lumitaw. Habang nagtitipon ang grupo, ipinamahagi ni Noel ang mga pendant na may simbolo ng kanilang bagong clan. Isang ahas na may mga pakpak na sumasagisag sa immortalidad, kasaganaan, at dualidad, mga katangiang sinasabi ni Noel na sumasalamin sa kanilang ambisyon at pagkakakilanlan. Ipinahayag niya ang opisyal na pagtatatag ng kanilang clan, na pinangalan ng World Tempest, at hinikayat ang lahat na yakapin ang parehong liwanag at kadiliman sa kanilang pag-abot sa rurok ng mundo ng Seekers. Sa pananabik ni Alma at Koga, tahimik namang nagmuni-muni si Leon, determinado sa kanyang desisyong patunayan ang sarili. Sa kanilang layuning maging regalya sa loob ng 6 na buwan, ipinaalam ni Noel ang susunod nilang kasamang magiging miyembro, si Hugo Coplia. Sa pagtatapos, nagsimula na ang paglalakbay ng Wild Tempest, nagkakaisa sa ambisyon at determinadong mag-iwan ng marka sa mundo ng Seekers. At dito nagtatapos ang ating buod ng kabanata 4 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating. Shout out nga pala ni Francisco Daryl King at sa iba pang sumuporta sa akin. Maraming salamat.